Tahimik ang paligid nang pasukin ni Liza ang masukal na kakahuyan, umaasang makakahanap ng daan pa uwi bago magdilim. Ngunit habang lumalalim siya, tila sumisikip ang hangin at dumidilim ang paligid ng bigla. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang malalambot na yabag na parang may sumusunod sa kanya, ngunit kapag lumingon siya, wala. Huminto siya at saglit na tumingin sa paligid, walang tao. Ngunit sa pagitan ng makakapal na dahon, may mga mata siyang namataan, maliit, mapupula at kumikislap sa dilim na parang nagmamasid. Napalunok siya at bumilis ang tibok ng puso. Nang lumingon siya muli, mas dumami pa ang mga matang iyon, paikot-ikot sa kanya, palapit ng palapit na parang nagbabantang lumapit. Pilit niyang inabot ang telepono, ngunit wala na itong signal, parang nilamon ng dilim ang koneksyon. Nagsimulang maglakad si Liza ng mabilis. Halos tumatakbo, ngunit saan man siya lumingon, sinusundan pa rin siya ng mga matang iyon na hindi kumikibo. Hanggang sa maramdaman niyang hinawakan siya ng malamig na kamay mula sa likod. Pagharap niya, wala siyang nakita kundi sariling anino at daan-daang matang nakatitig mula sa kadiliman. Hindi na siya muling nakita mula noon at ang kakahuyan ay nanatiling tahimik, nagbabantay sa mga matang naglilihim sa dilim.